Magandang araw sa inyong lahat. Pagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Pinag-aralan natin noong nakalipas na linggo ay ang patungkol sa pagdedesisyon ng church. Yan yung pinag-aralan natin. Ngayon naman, ang pag-aralan natin ay the church is an independent institution. Dito tayo sa letter A. In Acts chapter 15, men from Church of Antioch came to the Church of Jerusalem to consider a matter of extreme doctrinal importance after they determined the teaching of God's word on the matter. Verse 15 to 18. The issue was resolved even then the church at Jerusalem had no authority over the church of Antioch. Their sentence was that we trouble not them, that they simply wrote a letter making a request. This is a far cry from the hierarchical religion system of man, where the various congregations within denomination are controlled and dictated to by higher authorities. Tingnan natin ang Acts chapter 15 verse 15 to 18. Ano ang sabi ito? Chapter 15 verse 15 to 18. Ito'y ayon din sa mga isinulat ng mga propeta noon dahil sinabi sa kasulatan, pagkatapos nito ibabalik ako at itatayo kong muli ang kaharian ni David na bumagsak, ibabangon ko itong muli mula sa pagkaguho para hanapin ako ng ibang tao, ang lahat ng hindi Hudyo na aking tinawag na maging akin. Ako ang Panginoon ang nagsabi nito, at matagal ko na itong ipinahayag. Yung verse 19, sinabi pa ni Santiago, kaya kung sa akin lang, huwag na nating pahirapan ng mga hindi Hudyo na lumalapit sa Diyos. Ang pinag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa the church is an independent institution. Yung Acts chapter 15, makikita natin na yung iglesia sa Antioch ay isa na itong prophecy sa Old Testament ng mga hintil ay maliligtas. At meron ding iglesia sa Jerusalem. Ang naging problema nila dito, dahil nga hintil, iba ang kultura ng mga Gentiles o mga hintil kaysa sa mga nasa Jerusalem o yung mga Hudyo. Kaya ang sagot dito sa verse 19, chapter 15 verse 19, dahil dito ang hatol ko ay huwag na nating gambalain yung mga hintil ay nangagbabalik loob sa Diyos. Ano ang ginawa nila? Sabi rito sa verse 20, kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahawa sa Diyos-Diyosan at sa pagkapid at sa binikti at sa dugo. Ano ang naging desisyon ng Church ng Jerusalem para sa Church ng Antioch? Ang naging desisyon ay sumulat, i-present nila yung mga kultura ng mga Hudyo. Pero
makikita natin na independent ang Antioch kung ano ang magiging respond nila doon sa isinulat ng mga taga Jerusalem doon sa Antioch. Kaya ang church ay tinatawag itong independent institution. Ngayon, meron bang mga tao na ang mga church na hindi independent institution? Masabi ba natin na sa ngayon ba may mga maling pamamalakad ng bawat iglesia? Base doon sa ating obserbasyon dito sa ating pinag-aaralan, ang tama ay dapat independent yung bawat church sa isang church. Pero makikita natin na mayroong mga simbahan na ang ginagawa pa nga nila, iisa lang ang pangalan. Halimbawa, ang church dito sa Legazpi at church dun sa Daraga ay iisa lang ang pangalan. At may isang namamahala. Pag tiningnan natin tong Acts chapter 15, iba yung namamahala sa Jerusalem at iba yung namamahala sa doon sa Antioch. Kaya makikita natin na yung pagiging independent, may magkaiba silang pamahalaan. Kaya kung ang church, iisa lang yung leader, halimbawa, yung church dito sa Legazpi, yung church dyan sa Daraga, o church dyan sa Santo Domingo, iisa lang ang namamahala, ay masasabi natin na hindi iyan yung New Testament church ng uri ng pamamahala. Kaya makikita natin, may mga palatandaan ng totoong church o yung totoong iglesia ng Panginoon. Ibig sabihin, bawat lugar merong identity, may leader ang isang church. Hindi iyan iisa lamang. Tulad natin, tayo ay Grace Christian Baptist Mission, pero nanggaling tayo sa Alahala na Alahala Bible Baptist Church. Magkaiba ang pangalan, magkaiba ng pamamahala. Yan ang church. Sa susunod, pag-aralan natin ang letter B. Church are to be separate from government. Itong pinag-aralan natin ngayon ay each New Testament Baptist Church is independent. Independent. Ito, in-specific talaga dito yung word na Baptist Church ay independent sa ibang church. Ngayon may makikita tayo na hindi rin independent. Kung sino yung namamahala doon sa iglesyang yun din ang namamahala dito. Mali yun. Hindi scriptural yun. Hindi yun patungkol. Hindi yun hinango sa salita ng Diyos. Ang kinuwan kasi dito sa sa pinag-aaralan natin, New Testament Baptist Church. Bakit kasi ginagamit yung Baptist Church? Kasi nung panahon, they are called Baptist. Yon. Nung isinusulat pa, nasa proseso pa ang mga pinag-aaralan natin. Sa Antioch din, makikita natin sa Antioch, doon tinawag ang
ang mga believer na Kristiyano. Kaya makikita natin na ang history ay nagpapatunay na merong isang grupo lang ng mga mananampalataya. Pero may iba't ibang pamamahala sa bawat lugar. Ang tawag natin diyan ay local church. Pinag-aralan natin nung nakalipas, di ba paano yung lahat ng mga believer ay tatawagin natin na universal church? Hindi. Tatawagin natin yan ang kabuuan ng mga believer na children of God. Lahat ng sumampalataya sa Panginoong Hesus ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sabi sa John chapter 1 verse 12 hanggang 13. Ibig sabihin, lahat ng sumampalataya ay anak ng Diyos. Kabahagi sila sa kingdom ng Panginoon. Pero pag church ang pinag-usapan, meron tinatawag na local church. Tulad tayo, naandyan tayo sa Legazpi. Pero diyan sa Legazpi, napakaraming tinatawag na local church. Meron tayong certain place sa Legazpi at sila naman ay may certain place diyan sa Legazpi. At yung bawat simbahan diyan ay independent. Hindi tayo pwedeng pangunahan nila. Hindi natin sila pwedeng pangunahan kung anong dapat gagawin. Kaya ang ginawa ng Jerusalem, sumulat sila sa Antioch na ganito ang gawin nila. Kasi mga kwan sila mga Gentiles at mga bagong believer, hindi nila alam kung anong gagawin. Pero hindi nila pwedeng utusan yung mga taga-Antioch. Kaya merong nagpunta ron na pinapagawa yung mga maraming bagay na dapat ganito ang gawin nyo, dapat gano'n ang gawin nyo. Ay yung mga pumunta ron, hindi iyon nakatulong, kundi nakagulo pa doon sa church. Bakit nakagulo pa? Kasi independent ang bawat church. Hindi yan po pwedeng ang church dito at ang church doon, iisa ang namamahala. May isang sistema. Hindi ganon. Kundi ang bawat church ay nagkakaroon ng sariling sistema base doon sa lugar na kanyang ginagalawan. Tulad tayo, ang atin ay home church. Bakit? Wala pa tayong church building. Pero hindi nila pwedeng sabihin na ang ating ginagawa ay mali. Bakit? Tayo ay nagtitipon sa pangalan ng Panginoong Hesus at malinaw na sinasabi ang 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan ay naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Hindi ito paramihan, kundi ang pinag-uusapan dito, paano mo pinag-aaralan ang Biblia, ang salita ng Diyos, at gaano mo kakilala ang Panginoong Hesus na iyong sinasampalatayanan. Ano ang relasyon mo sa Kanya? Yan yung pinag-uusapan dito. Hindi paramihan o pagandahan. Kaya yung bawat churches ay independent sila base doon sa sitwasyon. Hindi natin sila pwedeng pangunahan, hindi rin naman nila tayo pwedeng pangunahan sapagkat independent ang bawat church, ang bawat institution ng church. Okay, kung wala na kayong tanong o kung may tanong kayo, send nyo doon sa GC at pag-usapan natin sa susunod na ating video. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw.